What is worship? Is it a song we sing, a moment we feel, or a ritual we repeat? Or is it something more? Worship is not just a sound, it's Christ forming within us. It's not just personal, but a people gathered, united, transformed. It's not empty routines, but a living devotion. Worship is not just responding to the call, it's us becoming more like Him. Because worship doesn't stop when the music fades. It shapes how we live, how we love, how we witness. When we gather, we don't just shape worship. Worship shapes us. Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Ayan. Take two tayo, take two. Parang antok na agad kayo. O sige po, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. And if you are a first time, gusto po namin kayo i-welcome sa atin isang malaking pamilya. And today, nasa ika-apat na yugto na po tayo ng ating serye na pinamagalan natin When We Gather. So pinag-uusapan po natin dito yung liturgy. Ibig po sabihin, yung ginagawa po natin ng Sunday worship na meron po tayo, ito po ay mahalaga. Pinapaliwanag po natin na hindi po tayo nag-gather because gusto lang natin. Pero nag-gather po tayo dahil ito ang humuhubog kung sino tayo. Kaya bawat parte po ng ginagawa natin every Sunday, ito po ay mahalaga. Sabihin mo, mahalaga. First week, pinag-usapan natin yung sacred gathering. Ito po ay hindi lang po tayo nagtitipon-tipon, but we call it sacred gathering. Bakit? Yung mga pinabanal, yung mga when we accept Christ as Lord and Savior of our life, we truly holy, right? We justified by His grace. Tayo po yung mga kasalanan natin dahil sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, ito po ay nawala. At kaya yung mga tumanggap sa Kanya ay nagsasama-sama po dito. Why it is sacred? Because all the holies. Sino dito? Mga holy kayo. Sino po dito? You are righteous. Maybe sa ating sarili, hindi natin masabi yon dahil alam natin na meron pa tayong nagagawang mali. Pero in the eyes of God, we are holy, righteous, and blameless in His eyes. That's why we gathered here. Wala pong Lone Ranger Christian. Sinasaad po natin na wala pong nagsosolong Kristiyano lamang. Ang Kristiyano po ay dapat may kasama. Bless ka ba dahil katabi mo yung katabi mo? Yun. We're blessed. Sabi nga, makita mo pa lang yung ngiti. Sige, tignan mo nga yung ngiti ng katabi mo. Makita mo pa lang yung ngiti. Malaman mo lang na hindi ka pala nag-iisa sa mundo. Kasi sa labas, anong tinuturing tayong Even the Bible says we are the aliens of this world. Alien? Alien. Yan, diyan kayo magaling. Totoo, tayo po ay kakaiba sa mundo. Nung natagpuan natin ang Panginoon, yung dati nating kakaunting problema, nadagdagan. Bakit? Dati hindi mo nang pinoproblema yung paggawa ng kasalanan mo eh. But ngayon, alam mo na kung sino ka at ginagawa mo yung tama. Sacred gathering. Second week, pinag-usapan naman natin yung kanta. Bakit ba tayo kumakanta? Hindi po tayo kumakanta lang horizontal, but kumakanta po tayo vertical. Kasi yung horizontal, more on sa nararamdaman ng tao.
Nakapakinig na ba kayo ng mga ganong kanta, secular na kanta na parang more on, Jesus, mahal na mahal kita, parang more on yung ginagawa ng tao. Pero when we look into our song, kaya nga po pinipili natin yung ating mga kanta, more on ginagamit po natin yung victory worship or every nation song. Bakit po? Para po sigurado po tayo na yung mga kinakanta natin ay naka-align, nakabase sa salita ng Panginoong Diyos. Like what we sing kanina. Nothing but the blood of Jesus. Huwag niyo na pong pansinin yung boses ko. Pero yung message ng kanta, you will end up praising and worshiping our great and holy God, our mighty God. Every time we sing song not for the people around us. Masaya naman tayo na magkakasama tayo, but again, we truly singing song vertically. Third week, pinag-usapan naman po natin, bakit tayo nag-gather? Because of the Word of God. Every time po na nagsesermon dito si Pastor, hindi po ako nagmo-motivational speaker. O hindi po ako nagko-comedy lang dito. Minsan, nakakatawa, pero everything po na ginagamit natin at gusto po natin ma-highlight ay ang salita ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Sabi mo, buhay. Yung katabi mo ba, buhay pa? Di ba pagka buhay, ito'y gumagalaw, aktibo, nararamdaman? Ganon din po ang salita ng Diyos. That's why every time we stand up and we read the word pa lamang, binabasa pa lamang natin, hindi pa pinapaliwanag, tumiti muna sa ating mga puso, nasasaktan tayo. Dahil sinabi din po na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang a double-edged sword. Ang tabak na dalawang talas na kaya niyang abutin ang kaibuturan ng buto. Even the bone and marrows. Sabi doon yung kalagitnaan ng bone and marrows ay kaya niyang abutin. And the word of God is the breath of God, a breath from God. Ito po ay salita na nagmula sa Panginoong Diyos. Kaya ito ay may kapakinabangan. Sabi mo, kapakinabangan. Sa pagtuturo, sa pagkokorek, sa pagtitrain in righteousness. Every time we hear the Word of God, it transforms us. Di ba? When we hear the Word of God, ito'y nagtatransform sa atin. Sino dito, dahil ka-attend mo, pakikinig ng salita ng Diyos, bumait ka na? O yung katabi mo na lang, mukhang bumait na yung katabi mo. Meron po ba? Pakitaas ang kamay, please. Yun, meron. Tunay po, walang makakalusot sa salita ng Panginoong Diyos. It transforms us. And why it transforms us? End up doing good to others. When we love God, we will end up loving people. And ngayon naman po, ang ating pag-uusapan, walang iba, ay yung komunyon. Bakit ba every first week of the month, tayo ay nagkukomunyon? Sino po dito alam niyo yung communion na ginagawa natin? Meron tayong ostya, then meron din po tayo ng juice, atin pong iniinom yon. Kinakain at iniinom. So, tanong, bakit ba kailangan natin mag-communion? Tanongin mo kaya katabi mo, bakit nga ba? For some, ito lang daw po ay is just a church tradition. Sa iba, tradition lamang to. O sa iba, dahil ito'y programa ng simbahan, kailangan itong mangyari. Even yung babasahin po natin ngayon, kinorek ni Apostle Pablo yung mga taga-Korinto. Bakit? Para sa kanila, is just a ordinary communion na lamang. Na yung ginagawa po nilang pagkukomunyon ay parang natural na lamang na ginagawa. Pero kay Pablo, ito pong communion ay sacred. There's a spiritual happening or spiritual power that happen
when we do the communion. Ang communion po para kay Pablo ay hindi lang po basta-basta. But every time we do it, truly there is spiritual happening. Can we all stand up? Pwede ba tayong tumayo? At atin pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoong Diyos about sa communion. Sasagutin po natin bakit tayo nagko-communion at dahil nalaman na natin to, anong epekto nito sa bawat isa sa atin at anong epekto din nito sa ating simbahan. Can we open our Bible in 1 Corinthians chapter 11 verse 17 to 34. Verse 17, but in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it's not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are division among you, and I believe it in part. For there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What, do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also he took the cup after supper, saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eat the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we will not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be judgment. About the other things, I will give direction when I come. This is the word of the Lord. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Dalangin namin na aming maunawaan ang kasagraduhan ng iyong communion. We pray that we will learn to proclaim your gospel. We pray, Lord, that we will participate in examining ourselves. And we pray that we will be part of the unity in the church. Bless each one of us in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na po tayo maupo. Nung sinulat po ito ni Pablo, ina-address niya yung highly gifted na church. But hindi lang po gifted,
Kumbaga dito sa church na to, makikita mo maraming talent. May magaling mag-encouragement, may magaling sa leadership, may magaling mag-pray, and all. Kumbaga, one-stop shop na makikita mo sa simbahan. May katabi ka ba na mukhang gifted? Hindi gifted child, Pero, what do I mean? Itong gift na to ay galing sa Panginoong Diyos. When we accept Him as our Lord and Savior again, the gift will come. Some of us, magaling mag-pray, magaling mag-encourage, magaling sa leadership. And when we look into the church, wala na po tayong masasabi, lahat nandun na. Pero bukod po doon sa tinatawag na gift, na gift, na talent, meron po din silang tinatawag na pride. Hindi lang po pride, but also yung selfish, makasarili. Kumbaga, every time nandyan yung church, yung mayaman, nagsasama-sama para pahiyain yung may hirap. Meron pong tinatawag na division. May tinatawag na, ano yung tawag ng isa? Factions. May hindi pagkakaunawaan. Tanong po, dito po ba meron na kayong nakagalit sa simbahan? Wala, no? Sa 4 o'clock, wala. Pero baka doon sa 9 o'clock at saka 11, baka naandun yung kagalit natin. Pero what do I mean? Kung ano po nangyayari in the Bible, kung ano po nangyayari in the Corinthians, it will also happen sa atin po dito sa simbahan. But sinasaad po dito na hindi dapat. Kaya po si Pablo, ganun siya nagalit. Ginagawa niyo pa man yung communion. You take the body of Christ, even the blood of Christ, pero ito yung nangyayari sa simbahan. They are attending the church, pero walang nangyayari, walang pagbabago. Di ba yung binasa natin kanina parang in verse 17 to 19, sinasaad doon yung iba, nauna nang kumain. Busog na, tapos yung iba, nagugutom. Yung iba, lasing pa. Pagka kaya meron ganun dito sa simbahan, meron ko nakita, nakikinig ng lecture, nakikinig ng sermon ngayon, tapos kain-kain, hindi nag-aalok. Parang masyado ka naman baka sarili, parang ganun yung point ni Pablo. Pero when you doing the communion, there's something sacred ang inaano ni Pablo. Hindi lang siya tradition na ginagawa, pero there is something spiritual when we doing it. And for all of us, it's also na magtuturo sa atin. Ano ba yung mga bagay na to? First, when we do communion, we proclaim the Lord's death and the coming of Jesus. In verse 26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. In Tagalog, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sinasaad po dito na yung ginawa ng Panginoong Diyos ay atin pong inihahayag every time we do this communion. When we do communion, we connect the sacrifice of Christ to the triumph of Christ. Lagi po sinasabi, when we do the communion, ang katawan ni Kristo ay nawasak para sa iyo. Ang dugo ni Kristo ay dumanak para sa iyo. At ang ating sagot, maraming salamat sa Panginoong Diyos. And when we do that, ipinoproclaim natin yung kanyang kamatayan at yung muling pagkabuhay. Na si Kristo ay namatay para kanino? Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo. Sabihin mo kay pastor, para din sa iyo, pastor.
That what happened nung kinekerry ng Panginoong Hesus yung cross ng Kalbaryo, kasama yung mga kasalanan natin dito. Every time may hagupit na hinahagupit si Kristo, hinahagupit yung kanyang malalaking muscles. Alam niyo ba si Kristo, hindi siya yung nakikita natin yung Nazareno. Hindi po siya ganun payat. Yung mukhang kawawa, yung mukhang tibihin. Hindi po. When we read the Bible, siya po ay karpintero. At ang mga karpintero po nun, alalaking kahoy, troso, yung binubuhat. Baka ang katawan niya, mga Arnold Schwarzenegger. Pastor Ismael Schwarzenegger, Sylvester Stallone na lang. Pero when we look, ganun po kalaki ang katawan ng Panginoon. Pero pag tiningnan natin, ganun po kawasak ang kanyang katawan because of our sins. Yung pinakahampas po doon, may malaki pong bakal doon sa dulo noon, tapos meron pong tinatawag na claw hand. Yung bakal po, pag tumama sa katawan, doon sa muscle, lalambot, tapos yung claw, kakapit, tapos kaya po yung katawan niya doon, sabi, karumarumarim. Something na ew! Sino dito na natuklap na yung iyong kuko? Kuko lang yun, ha? But every time we drink the cup, we partake the bread, it's showing that Christ died for all of us. His body become broken. Yung blood niya kailangan dumanak para po tayo ay makinabang. Not only that, but also it shows that Christ is risen. He is alive. Hindi lang po siya namatay, pero pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay. At kung siya po ay nabuhay, dito po nakasalalay yung ating pong pananampalataya. Our faith will not be futile because He is risen. Nung siya po ay nabuhay muli, tayo po ay nagtagumpay doon sa tinatawag na kasalanan. Kilala niyo si Odette? Odette, where is your sting? Odette, where is your victory? Yan, kilala niyo si Odette. Yan. O kamatayan, nasa na ang iyong kamandag? O kamatayan, nasa na ang iyong tagumpay? Nung si Kristo po ay muling nabuhay, wala na pong sinabi ang kamatayan. And if you are a follower of Christ, if you declare, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na po alipin ng kasalanan. You already won. Kasama po tayo ng Panginoon na muling nabuhay. And third, until He comes, we are not only communing with a risen, living Savior, but we are also excited na siya ay muling babalik. Kaya kung kayo po ay Kristiyano, natatakot ka ba na magugunaw na ang mundo? For us, dapat it's a excitation. Yan, mali pastor grammar mo. Hindi, pero sa atin talaga dapat tayo yung mga excited. Dahil sa kanyang muling pagbabalik, makakapiling na natin ng ating Ama. That's why every time we partake it, it shows the work of God. It shows His death. It shows yung muli niyang pagbabalik. Kaya tayo lagi pinoproklema natin yung kanyang kabutihang ginawa sa bawat isa sa atin. How among you here you feel love?
Kung among you hear you feel value when you look on what Christ did on the cross. Sino dito may mga nagmahal na? Hindi ko alam kung yung mga nagmahal sa inyo pagka hinahagupit na ng ganon na wasak na yung katawan. Ewan ko kung sasabihin pa rin niya, mahal kita para sa ito. Pero look at Christ. Even alam niya na mangyayari ito, He is willing to do it for all of us because we are lovable and we are valuable. So sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako? Mahal ako ng Panginoong Diyos. Every time when we partake the bread and partake the juice, it shows the grace of God to all of us. Yung sobra-sobrang pag-ibig niya na ibinigay sa atin. We proclaim His death and His coming. Second, when we do communion, we participate with self-examination. Let a person examine himself, then and so eat the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment of himself. When we do communion, we participate with self-examination. Sino dito love na love mo mag-exam? Yun. Yung ating kayang suma, love na love kaya ng exam nung ating suma? Yun. Sumakses. Yung isa sumakit. Hindi. Diyan kayo magaling. Di ba? Sa atin, yung mga may edad na, may mga laboratory. So, kung ikay nabalian, kailangan ng i-x-ray ka para pagka lumabas yung result, ito yung lalabas. For us, bilang Kristiyano, every time we partake the bread, yung sarili daw po natin ay ine-examine natin. Let's see the verse. Patingnan nung verse natin in verse 28. Let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. Bago daw po tayo mag-partake ng bread, let's examine daw po yung ating mga puso. Baka daw merong mga hidden idol dyan o meron tayong mga tinatawag na kasalanan. Doon po sa dati natin, pagka daw hindi ka nakapagkumpisal, bawal kang mag-take ng communion. Tama ba? Pero dito po sa scripture, hindi po sinasabing bawal mag-communion yung mga makakasalanan. Hindi rin po sinabi, pagka hindi ka kasal, bawal kang mag-communion. Ang sinasabi po dito, i-examine natin yung ating sarili at itaas natin ito sa ating Panginoong Diyos. Kung may nakita daw po tayong mali, kasalanan sa ating kapwa-tao, kasalanan sa ating Panginoong Diyos, and when we examine it, itaas daw po natin ito sa Kanya. Dahil daw, in verse 29, kung hindi daw po natin ito itataas sa Kanya, tayo daw po ay ma-judge at tayo daw po ay mako-condemn. Verse 28, for anyone who eats and drink without discerning the body, kung hindi daw po natin i-examine yung ating katawan, sabi po dito, judgment of himself. That's why mahalaga po that before we partake it, let's analyze yung sarili po natin. Meron bang mga idol na meron ako dito? Kasi alam niyo po yung idol? Yung idol po, ito po ay yung masigit sa ating Panginoong Diyos. Anything na masihigit sa Kanya, ito po yung tinatawag na idol. Kasi yung context po nitong Corinthians, yes, mga Kristiyano na po sila, pero naniniwala pa po rin sila sa iba pang mga Diyos-Diyosan. So every time they go to the altar, instead na
yung sacred communion, dapat ito ay altar, a sacrifice for the Lord. Pero meron pa rin po silang mga ibang side bet na mga altar na meron doon. At ito po yung mga altar ng mga idol. May mga Diyos-Diyosan. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng ani, Diyos ng pagpapayaman. Marami po. And one of the idols doon ay yung pag-aalay ng sarili nila. It talks about the sexual immorality. Yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Noon pa po nangyayari yan. And for them, when they offer themselves, truly, sinasabi doon na sila yung magsasucess. Pero sa Panginoon, hindi daw po dapat. When we do the communion, when we are in the Lord's table, dapat tayo lang po ay sa ating Panginoong Diyos. In 1 Corinthians chapter 10, verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. We cannot live in active, unrepentant sin or foster intentional division while claiming to be peace at the Lord's table. Hindi daw po pwede yun na we will partake it, pero yung puso daw natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng kasamaan. We need to offer it to the Lord. Bawal daw po doon na dalawa. Kung sa demonyo ay para sa demonyo, kung sa Panginoon, dapat daw po ay para sa Panginoon. Bine-breakdown po dito o kino-confront po dito yung mga idol na meron tayo. Kasi yung idol po, any competing devotion, pride, power, pleasure, worldliness, ano daw po yun? Ano daw yung mga bagay na mas humihigit sa Panginoong Diyos? Sino po dito may mga asawa? Mahal nyo ang asawa nyo. Yan. Sino number one, Ate Ma'am Lisa? Si Lord o yung asawa natin? Si Lord, yan. Si Lord natawa na. Hindi, totoo po. Dapat kung ikaw may asawa, dapat mahalin mo number one yung asawa mo. Pero sa atin po, sinong number one natin? Ang Panginoong Diyos na meron po tayo. Then kasunod po yung lahat. Trabaho mo, kailangan naman natin mahalin yung trabaho natin, kailangan natin mahalin yung kapwa natin, pero more than anything else, ang Panginoong Diyos. That truly Jesus is our Lord, Jesus is the Master of all. That's why when we do communion, we participate with self-examine. Can we examine yung sarili natin? Pwede ba tayong pumikit ng konti? And let ask the Lord, Lord, ano yung mga bagay na nagko-compete sa iyo? We pray that you will be the number one. You will be our Lord and you will be the master of our life. In Jesus' name, amen. Again, as we examine it, pag may nakita tayong isang bagay, ibigay daw po natin sa Panginoong Diyos bago tayo mag-communion. Parang ganito yun eh. Nung bumisita ako dun sa isang bahay, bago pa lang umate ng church, meron po siyang rep doon. Tapos yung rep niya, merong cross. Cross naman po, maganda yung cross. Tapos merong Buddha at saka may palaka. Ang sagot niya, wala namang masama. Para pagka bumuhos ang swerte, lahat sakop niya. Maybe that's in the man's sa isip ng tao. Pero sa Panginoong Diyos, ayaw niya po na may kahati sa Kanya. It's all or nothing. Hindi dapat po 99% lang yung pag-surrender natin sa Kanya, but God wants 100%.
Tanong, are we willing na ibigay ito sa ating Panginoon? Yes, maaari nag-aalala ka, paano pag binigay ko to? Paano na ako? Huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos po ay kayang i-provide yung mga pangangailangan na meron tayo. At alam niya po yung mas best para sa'yo. Kung medyo nagigilty ka, yung pakiramdam mo na hindi ito galing kay Lord, ang pwede po natin gawin ay ibigay na agad po natin sa Kanya. And the rest, He is the one na magpro-provide po sa atin. When we do the Lord's communion, we participate in examine ourselves. Last, when we do communion, we practice unity. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. Kung makikita po natin dito, kung iisipin natin kung paano dinidescribe ni Pablo yung Lord's table that time, ay magulo po. Bakit? Yung binasa nga natin, meron doon pinapahiya dahil wala silang pagkain. Hindi na binigyan, pinahiya pa. May kakilala ka bang ganon? Not only chaotic, but for some, yung may pera, busog na busog. Yung mahirap, nagugutom, at yung iba, mas lalo pang pinapahiya. But for us, when we do the communion, it demands that we strip away worldly pride and treat one another with radical love and equality. Sa church po, dapat ay pantay-pantay. Yes, alam ko naman po sa Victory, lahat maganda, lahat ay gwapo. Agree ba kayo doon? Parang hindi naman agree kayo. Pastor, yung katabi ko parang hindi. Yan na, nagsisimula lang away sa simbahan. Tayo po dito ay pantay-pantay. There's no hierarchy. Yes, maaari, siguro, naging pastor niyo po ako, may mga campus missionary, may staff tayo, may leader tayo. Pero the way we look to one another, pantay-pantay po tayo. Dito po, bago ka, luma ka, isa yung trato. Sa church po natin, dito po sa Victory Lucban, sa 4 p.m. service, bawal po dito judgmental. But ang nandito po, tayo po'y nandito to care to one another. Yung sinasabi po dito, practice the unity, we treat one another as a one big happy family. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ba kitang maging kapatid? Yeah. When it says here that when you come together to eat, wait for one another. Sabi daw po, magintay, magsilbi sa bawat isa. Madali ba maghintay sa pagkain? Sino dito, tuwan-tuwa ka na naghihintay ka? Kaya nga nauso yung mga instant na yan di ba? Pero sinasabi dito, sa dami ng tao sa simbahan, walang mauuna, pero mag-intay ka. Talking about service. Talking about caring one another. Kung ano ang nararamdaman niya, yun din ang nararamdaman mo. Walang pataasan, walang mayaman, walang mahirap. Ang pagtatrato ay pantay-pantay. Kung meron nakasakit, ito po sa simbahan, nangyayari po ito.
Nasaktan na po ba kayo ni Pastor? Una ko lang sasabihin sa inyo, patawarin niyo ako. Nasaktan ka na ba nung tao dito sa simbahan? Sinasaad po dito, when we practice the unity, we forgive those people who hurt us. We all stand on the exact same ground of grace. Dahil kung tutuusin po, lahat po tayo ay pinagpala lang ng Panginoong Diyos. Yes, mas mabait tayo dun sa mga tao sa labas, tama ba? Pag sinabing maleta, tama ba? Maleta nga ba? Sino dito gusto mo bag o maleta? Noon dati, ang gusto ng mga bata, gusto ko maging pulis, gusto ko maging doktor, ngayon ang gusto na maging kontraktor. Pwede natin sabihin na mas mabait tayo sa kanila. Pero when we say practice the unity, it talks about we all stand in the same grace of God. Lahat po tayo ay may kasalanan at lahat po tayo ay pwedeng makatanggap ng kanyang biyaya. Without the grace of God, we are all nothing. And in the same way, ganun din daw po natin i-treat ang mga tao. When we partake the communion, para po tayong nakaupo sa table ng Panginoong Diyos in the Last Supper. Ganun po kasagrado yun na tayo mismo, kasama po natin si Kristo na hinahati-hati ang tinapay. Look at this. Alam po ni Kristo na ibibitray siya ni Judas. Alam din po niya na si Pedro ay pagkakalulusa ng 3 beses. Alam niya din po na yung mga disciple niya na kasama niya doon sa Lord's Supper ay iiwanan siya. Pero ganun niya pinakita yung unity, yung love, yung grace when they do the Lord's Supper. If you are physically hungry, take care of it at home. When we gather, we act like a functional family. So as I end, we are not our own. We were bought with a price. Today, let us fix in 3 specific dimensions. First, look at the cross. Look to yourself. And look to your brothers. When we say look to the cross, proclaim. Rest in the fact, in His sacrifice, and completely enough. Look to yourself. Examine. Put away private idols and make things right with God. Look to your brother. Lay aside offenses. Wait, love, and honor. Pwede ba nating sabihin sa katabi natin, peace be with you? Sige. Peace. Yung iba na-miss nyo, ha? Pero, when we say peace be with you, hindi lang po ito saying peace be with you. But it is intentional at galing po ito sa puso. Before we do the communion, i-analyze po natin yung puso natin. May mga bagay ba na idol pa rin dito? May mga bagay ba na hindi kaaya-aya sa Kanya? When we do the communion,
Let us proclaim the work of God. Let us proclaim His grace. When we partake the bread, let's practice the unity. It shows na tayo po ay maging katulad ni Kristo. Madali po ba magpatawad? Madali po ba magmahal ng kaaway? Hindi po madali. Kaya every time we do that, let ask for the Lord, Lord, help me. Thank you for your grace. Thank you for your love. And I believe because of your power, I can do it also. That's why ito po yung gagawin natin. Mark, Chester, magtitake po tayo ng communion. But when we take this communion, medyo kakaiba po yung gagawin natin. Medyo personal po yung way ng paggagawa natin ng communion. Bakit? When we do this, it is sacred and it is spiritual. Take the bread. The body of Christ broken for you. The blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Get the bread, the body of Christ broken for you, the blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Can we all stand up? May I ask all the usher to come? 1 Corinthians 11:23 to 25. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Usher, pass the element. Let us pray. Thank you, Jesus, for what you did on the cross. Marami pong salamat at kasama kami sa iyong mga pinili upang maranasan namin ang iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ang iyong grasya na hindi kami karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, na ninais mo, Panginoon, na mawasak ang iyong katawan para sa amin, na dumanak ang iyong dugo para ang aming kasalanan ay mawala. Panginoon, marami pong salamat. Ano man yung mga bagay na meron kami sa aming mga puso, ano man ang mga Diyos-Diyosan na meron kami, o ano man kasalanan na meron kami, Panginoon, ito po ay binibigay na namin sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran na ibinigay sa amin. Na tunay, Panginoon, na sabi mo sa iyong salita na kung sino man ang nasa iyo, Panginoong Jesucristo, ay may bago ng pagkatao, wala na ang luma niya. As you partake this bread and juice, we proclaim your goodness to all of us. And as a brothers and sister, help us that we are not only loving you, but we will loving people. When you see those people are harassed and helpless, you have compassion. This also we pray that we will compassion to them. In Jesus' name, let's sing song to the Lord.